Gagawa tayo ng ube cheese pandesal sa kawali. Isa to sa sobrang nag-trending 4 years ago. Marami ang gumawa at kahit mga bakeries ay dinagdag ito sa mga tinapay nila. At hindi lang ito dahil sa uso lang, talagang masarap siya. Na-capture ng ube cheese pandesal ang puso ng Pinoy. Ayan, so tikman na natin. Ayan siya. Para sa pandesal natin, ang gagamitin ko mga sangkap ay yung usual na ginagamit ko sa paggawa ng tinapay. So, maglalagay lang tayo ng ube flavor at violet na food color. So, ang gagawin lang natin ay imimix na natin itong lahat. Tapos, lalagyan natin siya ng ube na palaman at keso. Ayan, so meron tayong all-purpose flour. Lagyan natin ng ating asukal. Konting asin. At eto naman ang ating instant dry na yeast. Ayan. So, i-mix lang muna natin to. Ayan. Tapos, gawa tayo ng maliit na butas or well. And then, maglagay tayo ng evaporated milk. Cooking oil. So, vegetable oil ang gamit ko. Pwedeng gumamit ng canola oil or anything. Basta hindi matapang yung lasa or hindi matapang yung amoy. Tapos, itlog. Siyempre, maglalagay tayo ng ube na flavor. Yan. Tapos, eto naman ay optional. Maglagay tayo ng violet na food color para matingkad lang yung kulay ng ating tinapay. Ayan. Tapos, i-mix natin to. So, mag-lightly grease tayo ng ating working area. Para hindi dumikit yung ating dough while nagmamasa tayo. So, ilagay natin dito yung ating dough. Ayan. And reminder, yung dough natin ay sticky type siya. So, baka magulat kayo, napaka-sticky naman nung dough natin. So, masahin natin ito until maging smooth at elastic ang dough. Kung meron naman kayong mixer, ay mas maganda na gumamit para mas madali. So, estimated time sa pagmasa ay 10 to 15 minutes. At tignan nyo kung smooth at elastic na ang dough. And ayan, eto na siya. Para malaman kung okay na, i-touch mo siya dito. Ayan. At kapag nag-bounce back, okay na yan. Tapos, ilagay natin siya dito sa ating bowl. So, same bowl lang yung paglalagyan natin. Maglagay lang tayo ng konting oil. Ayan. Okay. Lagay natin siya dito sa loob. Tapos, mag-lightly grease din tayo ng dough natin. Ayan. Para hindi siya mag-dry. Ayan. Okay. Ayan siya, oh. Tapos, takpan natin to at i-rest natin for 45 minutes to 1 hour. Depende yan kung ang panahon ay mainit or malamig. Kapag mainit, madali lang mag-rise yung ating dough. Pero kapag malamig, mabagal siya. So, maganda na ilagay mo yung dough natin sa warm na area ng bahay. And eto na siya after 45 minutes. So, kung gusto nyo i-check kung okay yung pagtubo ng ating dough, tusukin mo lang siya. Yan.
At kapag hindi siya nag-close, okay na yan. Pero kapag yung dough mo, pagtusok mo ay nag-close siya, add ka pa ng oras, mga 5 to 10 minutes, tapos check mo again. So ngayon, i-deflate natin siya. So i-punch lang natin yan. Yan. Okay. Yan. Deflate lang natin yan. Okay. Yan. So, ngayon naman ay i-divide natin siya into 10 equal parts. So, maliliit yung pandesal na gagawin natin. Pero kung gusto nyo ng malalaki, pwede naman 8 equal parts yung pag-divide. So, pwede din na 12 equal parts. Ito, gawin lang natin 10 equal parts. So, i-divide lang natin yan. Kaya, so nagbago isip ko, gusto ko mas maliliit. So, ginawa ko siyang 20 equal parts. So, ngayon, maglagay na tayo ng palaman. And reminder, dapat takpan talaga ang mga dough para hindi mag-dry. Pagkabilog natin ng ating dough, ay ilagay natin siya dito sa ating kawali. Yes po, sa kawali natin lulutuin yung ating pandesal. Pero, pwedeng-pwede siyang i-bake sa oven talaga. Ayan, so kuha tayo ng ating dough. I-flat natin yan. Tapos, kuha tayo ng ube na palaman. So, ito pa yung gagamitin ko. Kuha tayo ng mga half teaspoon. Yan. Lagay natin yan dyan. Okay. Tapos, kuha tayo ng keso. Yan. Tapos, i-seal natin. Stretch lang natin yan. Okay. Seal mo yan dyan, ha. So, dapat naka-seal talaga yan. Para hindi siya bumuka. Tapos, i-roll natin. Okay. Ayan. And then, ito yung ating fine na breadcrumbs. I-roll natin yun dito. Okay. Ayan siya. Ayan. First, pandesal natin. Lagay natin dito sa ating kawali. Ayan. At i-continue lang natin ang paglalagay ng palaman. Ayan, eto na sila. So ngayon ay takpan natin ulit at i-rest natin for another 30 to 45 minutes. And after 30 or 45 minutes, eto na sila. Pansin nyo, mas lumaki siya. Magdagdag lang tayo ng konting fine na breadcrumbs natin. Ibudbud lang natin yan sa ibabaw. Isalang na natin at takpan. At kung may butas ang takip, ay takpan mo din yung butas para hindi sumingaw yung init. Tapos ay buksan mo ang apoy at iset mo yan sa pinakamahina. Lutuin natin ng mga 10 to 15 minutes or until nag-brown na yung bottom. So after 10 or 15 minutes, ibaliktarin natin, tignan natin kung nag-brown na din. Gumamit lang ako dito ng chopping board, pwedeng gumamit ng plato at mag-ingat dahil mainit. And kung okay na sa inyo ang kulay, pwede na natin siyang baliktarin. Para yung top portion naman ang maging brown. Ayan, so inilipat ko yan sa plato ha, para pagbaliktad mo yung top portion ang nasa bottom naman. Ayan, so ayusin lang natin. Okay, takpan natin ito at lutuin natin ang kabilang side. So again, very low heat at lutuin natin for 10 to 15 minutes or until brown na ang kabilang side. After 10 or 15 minutes, i-check natin kung brown na yung bottom. Kuha tayo sa gitna. And ayan, okay na yan sa akin. Pero kung gusto nyo na mas brown pa dyan, pwede kayo ma-extend sa cooking time. At ayan, eto na ang ating ube cheese pandesal sa kawali. Tignan nyo naman yan. Sino mag-aakala na sa kawali lang natin yan iniluto? Ayan, so tikman na natin. Ayan siya. Ang sarap ng tinapay natin, bukod sa masarap yung palaman dahil nga may ube at keso, ang sarap ng texture ng ating pandesal.
malambot siya. Hindi na siya mainit pero malambot pa rin. Pero syempre, kapag bagong luto, mas malambot. At kung gusto nyo ng mainit na pandesal, pwede nyo siyang i-toast. Pero for me, kapag nagiinit, maganda din kung steam. Yun nga, depende yan sa prefer nyo na method. Pwede din i-pan-toast nyo, tapos pwedeng maglagay ng konting water para may nagkakaroon kasi siya ng moist. And yes, yung gano'n na pag-init ay ginagawa ko din kapag may tirang pizza tapos galing sa ref. Ang ginagawa ko kapag pan toast, nilalagyan ko ng konting water tapos tatakpan and then iinitin. So nag-trending ang ube pandesal 4 years ago. Sobrang daming gumawa at ginawang negosyo din yung ube pandesal. Kahit yung mga bakery dito sa amin ay nagbebenta ng ube pandesal. Yun nga, dahil pinanganak yung ganun na pandesal, nagkaroon din ng iba't ibang kulay at flavor ang pandesal. Merong pink, naglagay siya ng strawberry na filling, tapos may blueberry, ayun, may blueberry and cream cheese, tapos yung iba naman chocolate, may pandan, may coffee, ganun. And nagawa ko din yun before. Ay, hindi, yung nagawa ko lang pala ay parang Milo, blueberry, red velvet, tapos Oreo na pandesal, tapos hindi ko na alam kung strawberry, basta may blueberry tayo na pandesal, and yes, masarap din siya. Ayan, so kung na-miss nyo ang ube pandesal, gumawa na kayo sa bahay dahil kung wala kayong oven, ay pwede nyo gawin sa kawali. So ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!